Kaugnay po sa paghina ng piso laban sa dolyar at sa naitalang 7.2 inflation rate nitong Abril, kausapin po natin si Dr. John Paulo Rivera, ang Senior Research Fellow ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang umaga po at salamat sa pag-imbita sa amin dito. Papaano niyo po ilalarawan ang estado ng ating ekonomiya ngayong naitala nga po itong pinakamataas na inflation rate sa loob ng 3 taon ayon sa Philippine Statistics Authority? So ang ating ekonomiya ngayon ay nakakaranas sa mga tinatawag nating supply side shock na nanggagaling sa oil price shocks na mula sa tensyon sa gitnang silangan. So ang ekonomiya natin ngayon nakakaranas ng mga transport cost increases, pagbilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pagkain at ang paghina ng piso laban sa dolyar na nagpapalala ng ating tinatawag na import cost. So sa madaling salita, merong pressure na tumaas ang presyo ng mga bilihin sa darating na mga buwan. Mas mataas yung inflation sa bottom 30% income household, no? At nasa 8.5%, no? Sinasabi ho na talagang maraming nalilito diyan. Kung maaari ho sanang pakipaliwanag lang sa ating mga manonood ito. Sige, yung epekto kasi ng inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hindi kasi ito pantay sa bawat segment o bawat sangay ng ating lipunan. Lalo ito ay mas tinatamaan nito yung mga nasa bottom 30% na mas mabilis yung pagtaas ng presyo sa kanila dahil ito ay relatibo sa kanilang kinikita. So kapag mahal ang langis, tumataas ang pamasahe, tumataas ang presyo ng pagkain na kanilang pangunahing ito yung pinaka-component ng kanilang budget. Kasi yung ating mga nasa bottom 30, 60 to 70% ng kanilang budget ay nasa pamasahe, nasa pagkain. So kapag ito ay sabay-sabay na tumataas, sila talaga yung tumatanggap ng pressure o yung blow sa ekonomiya nitong inflation na ito. Sa inyo pong projection, hanggang kailan pa yung ganito pong sitwasyon sa inflation? Yung inflation po kasi nabanggit ko nga kanina na ito ay tinatawag nating supply-driven. So hanggat hindi gumagaan ang sitwasyon sa gitnang silangan, hanggat hindi natatapos yung giyera sa lugar na yon, patuloy yung disruption sa pagdaloy ng supply ng langis sa ating bansa. Karamihan sa industriya dito sa ating bansa ay nakadepende sa langis. So hanggat hindi yon lumuluwag, may patuloy yung banta ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin sa mga susunod pa nating mga buwan hanggang siguro sa buong 2026. At ito pa yung issue ng patuloy po na paghina ng piso kontra dolyar. Ilang beses na ho nag-all-time low, no, ang ating pera. Ano ho ang inyong nakikita dito? Ano pang projection natin dyan? Ang projection natin dito kasi patuloy yung paglakas ng US dollar globally, tapos yung global uncertainty pa natin, pinupwersa nito yung mga investor, yung mga tao na piliin ang US dollar kumpara sa peso, kaya humihina ang ating piso. So hanggat patuloy itong kaguluhan sa ating international economy, ang preference would be sa US dollar dahil ito ay tinatawag na safe haven kumpara sa piso. So hanggat hindi ito natatapos, patuloy ang banta sa paghina ng ating salapi, kaakibat na nito yung pressure sa ating inflation. At papaano niyo ikukumpara sa ibang currency, no, sa Southeast Asia, yung paghina ng piso kontra dolyar naman? Masasabi natin dyan, hindi ito purong domestic crisis. Hindi ito limitado lamang sa Pilipinas dahil karamihan sa mga emerging market, lalo na ating mga karatig bansa, ay nakakaranas din ng ganitong klaseng pressure. Dahil nga, tayo ay nasa isang integrated na ekonomiya, nasa global na ekonomiya, lahat tayo ay apektado. Depende na lamang ito kung sinong ekonomiya o sinong salapi ang pinakamabilis na paghina laban sa US dollar. I see. At sa lagay po ng ating ekonomiya sa ngayon, kailangan na bang maging mas aktibo po ang ating gobyerno sa pagpapalakas ng piso kontra dolyar? Baka may mga suhestyon o hakbang na ho kayong gustong iparating sa kanila? Ang nire-recommenda po natin, sa kadahilanan nga na hindi sapat ang epekto ng tinatawag nating monetary policy o yung patuloy na pagbabago o pagbaba ng ating interest rate na kinokontrol ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang masabi po natin kailangan po itong tulungan ng tinatawag nating fiscal policy dahil ang paggalaw ng interest rate ng Bangko Sentral ay nagagalaw lamang niya, naapektuhan lamang niya yung demand. Pero kasi ang issue natin ngayon ay supply-driven na maaaring magkaroon ng mga intervention mula sa ating pamahalaan katulad ng pagbibigay ng ayuda,
pagbaba ng excise tax o ng VAT upang pansamantalang maibsan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin para sa mga bottom na 30% ng ating populasyon. Kapag ito po ay nagsabay, maaring maibsan yung bigat na nararamdaman natin ngayon pagdating sa mga presyo ng bilihin. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa Balitang Hali, sir. Maraming salamat din po. Yan po naman si Philippine Institute for Development Studies Senior Research Fellow, Dr. John Paulo Rivera.